So sino sa inyo dyan yung nag-aalaga din ng mga native na manok? Maliban dyan sa mga Rhode Island Reds ninyo or maging sa mga Black Australorps or Decal Brown or kung anumang heritage chicken na meron kayo. Nagbabalak ka ba na mag-vaccinate ng iyong mga Rhode Island Red? Pero nagwo-worry ka na baka magkasakit yung mga native chickens na aali-aligid dyan sa kulungan ng manok ng mga Rhode Island Reds mo? Well, kaya ko na itanong yan dahil yan din kasi ang tanong na itong isa sa mga taga-subaybay ni Alpha Adventure Farm sa kanyang YouTube channel. Ito ang kanyang tanong. Sir, tanong lang po, kapag po ba nag-apply ako ng vaccine sa Rhode Island Red tapos may native chicken na gala lang, may chance po ba na maapektuhan yung mga native? Salamat. Okay, so random user siya dito. Ganito yan. Marami talaga sa mga kabackyard natin ang pagkakaintindi nila ay basta ikaw ay nagbakuna ng manok, yung mga manok ni kapitbahay or maging yung mga manok na hindi mo binakunahan, whether manok ni kapitbahay yan or manok mo rin, ay automatic na magkakasakit. Maling paniniwala po yun. Kumbaga hindi ko mo nagbakuna ka, whether you like it or not, automatic magkakasakit ang hindi nabakunahan at manok ni kapitbahay. Hindi ganun yun. Hindi ganun ang sinasabi ng science. No? Now, kung sakali man na magkataon, kung kailan ka nga naman nagpatak ng bakuna or nag-inject ng bakuna, timing na timing. Sa mismong araw na yon or immediately kinabukasan. No? Nagkasunod-sunod na mamatay yung mga manok ni kapitbahay or manok mo rin na nasa kabilang kulungan perhaps or nasa pakalat-kalat dyan sa area mo, sa backyard. Yun ay hindi dahil sa ikaw ay nagbakuna ng mga iba mong mga manok or ng mga manok mo. Yun ay dahil dumating yung sakit, natsyempuhan, walang immunization or hindi protected yung mga ibang manok na yan. Regardless kung manok ni kapitbahay or manok mo mismo. Yun ang scientific na explanation doon. No? Hindi siya dahil kung nagbakuna ka, automatic, mapepeste. No? Yung word na peste, mapepeste yung mga hindi vaccinated. Hindi ganun siya. No? Natakil ko na yan yung sa isa kong mga video. I-connect ko siya sa dulo ng video na to. Sige. Din-explain ko doon sinagot ko yung tanong ng isang follower din na ang tanong ay magkakasakit ba or mapepeste ba ang mga manok ni kapitbahay kapag siya ay nagbakuna? Hindi nalalayo dito. Actually, yun din ang sagot ko sa tanong nung follower natin na mayroong RIR at saka ng native chicken. No? Ito suggestion ko, kung ikaw ay may ibang poultry animals naman, may Rhode Island Red ka, may native ka na manok, may kalapati ka, may mga Peking ducks ka, Muscovy ducks, Bengala, pabo, gansa, basta sa kabilang sa poultry kingdom, poultry animal sa kabilang, idamay mo na doon sa vaccine. No? Hindi sa lahat ng vaccine, kung ang vaccine na ginagamit mo ay Newcastle disease, ayan, pwedeng sa lahat ng mga poultry animals na binanggit ko kanina, pwede yun. Pero kung halimbawa, B1B1, Newcastle disease B1B1, yung pang sisiw lang yun. Huwag mo nang i-B1B1, yung mga breeder age na, yung mga dumalaga na, papaitlog na, dahil na-develop na nila yung immunity na kinakailangan nila to fight for the B1 type, B1 strain ng Newcastle disease virus. No? May mga edad na range din yan kung kailan susceptible or at risk yung immune system ng species na gusto nating maprotektahan. Okay? Ano pa? Ano pang halimbawa ng exemption to the rule? Halimbawa, foulpox kontra bulutong. Hindi mo naman kailangan bigyan ng foulpox vaccine ang bibe, ang Muscovy duck, no? O ang Peking duck, hindi kailangan yun. Gansa, hindi rin kailangan. Pang manok lang yun. No? Kalapate, hindi rin. No? Ano pa? Yung Coryza vaccine, no need na ibigay yan dun sa mga bibi din natin. No? Hindi rin kailangan bigay sa mga bibi yan.
So may exemption to the rule, no? But balikan natin yung tanong, may chance ba na maapektuhan? Kung ang tanong, ang worry natin ay maapektuhan ba sila dahil doon sa pagbabakuna sa Rhode Island Red? Hindi. Kung magkasakit man yung mga native chickens na hindi mo babakunahan, yun ay dahil dumating ang sakit, wala silang protection sa katawan, at yung Rhode Island Red mo, meron. Oh, by the way nga pala, no? Baka iniisip nyo, pagkapatak ng vaccine sa mata o sa ilong ng manok natin, or pagka-inject sa kanya niyan, depende kung anong klaseng vaccine yan, or at saka anong route of administration ang ginamit, hindi yan tatalab ka agad, ano? Baka kasi iniisip ng iba, napatakan ko na, bakit nagkaroon pa ng Newcastle disease yung aking mga breeders, no? Yung effect niyan, nakasulat yan dun sa technical manual ng mga vaccines. Available yan sa internet, no? Halimbawa, kung Hypra yung ginamit nyong brand, search nyo lang kung ano yung technical manual ng Hypra na vaccine na ginamit ninyo. Nakalagay doon, naka-indicate kung kailan tatalab, kung fast-acting ba yan or long-acting, yung epekto niyan, naka-indicate doon. Pero walang vaccine na pagkapatak, after 1 second, ay protected na siya. Hindi ganun siya, no? Kaya mahalaga pa rin na huwag gawing ipangpalit ang pagbabakuna sa kalinisan dyan sa farm natin. So nagbabakuna tayo, kung hindi naman tayo naglilinis, halimbawa, posibleng magkasakit pa rin yung ating mga alagang hayop. So, hindi replacement ang vaccination sa cleanliness. Okay? Ang paglilinis, pagbabakuna, parehong parte yan ng tinatawag nating biosecurity. Okay, so kung gusto nyong matutunan yung lahat ng aking mga programa sa pag-aalaga ng heritage na manok, magmula doon sa housing program, vaccination program, breeder selection program, egg selection program, incubation program, feeding program, brooding, growing, laying program, lahat-lahat, even yung common diseases, cause and effect nila, at saka treatment, no? Tinakel ko na yan dun sa module 1 ng chicken farming seminar. Kung gusto nyo namang matutunan kung paano yung mga epektibong pamamaraan ng pagbebenta o pagtitinda ng mga heritage chicken, modernong pamamaraan, ha, sa module 2 yon, tungkol sa marketing. At kung gusto nyo namang malaman kung magkano kapital at magkano yung profit na pwede nyong i-expect sa bawat klase ng pwedeng pagkakitaan o yung mga tinatawag na business model na involve ang heritage na manok, mga Black Australorpian or Rhode Island Red, module 3 naman yon, which is economics. So kung gusto nyo ng kabuuan, no, yung from farmer maging agripreneur ka, kasi sasakupin mo na lahat, no? Yung husay sa pag-aalaga, pagtitinda, at saka doon sa business mismo, ano? So modules 1, 2, and 3 yun. Subscribe nyo yun. Kung ako tatanungin nyo, anong uunahin nyo bilhin kay Alpha Adventure Farms, yung manok o yung seminar? Unahin nyo na yung seminar, kahit mas maliit ang kita ko doon, unahin nyo na doon. Unahin nyo na yun kasi mas mahalaga yun, no? Mas magandang yun ang unang dumating sa isip ninyo bago yung manok sa farm ninyo. Okay? Nasa description ng video na to, lahat ng links ng mga pinagsasabi ko, seminar, mga manok, i-click nyo lang ninyo doon, i-click lang ninyo yung mga links na yan, makikita nyo na yung mga presyo, payment options, etc. etc. No? So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.